A day with me as a Filipina wife na asa lang sa Diyos naman niyang afam. Charot! Nagsisimula ang araw ko ng mga 6:30 a.m. pero bumabangon na ako mga 6:40 na. Hindi ko muna ginising si Sab kasi masyado pang maaga para makipag-away. Charot! Hindi mo rin naman siya magigising kasi mag-aaspire ng 5 more minutes. So ayun nga, habang nagiinit ako ng kape, chinek ko na yung aking mga emails. Meron din kasi akong pasok today so hindi ako pwede mag-chill-chill. Mga bandang 7:30 a.m., umalis na kami ng bahay, may muta-muta pa nga. Hindi naman ganun kalayo yung school ni Sab mula sa bahay, pero kasi pag gantong umaga, super traffic so inaagahan namin. Na-embarda ako today kasi nga, may pasok din ako. Tapos si Sab, tinitake niya yung time niya, ayaw niyang minamadali siya. So ayun nga, napasigaw na naman ako ang aga-aga. Pero kahit ganon, kahit medyo embarda ako, hindi pwedeng hindi magkikis at mag-I love you. Pagka-uwi ko ng bahay, minadali ko na magligpit ng aming bed, tapos naglinis-linis na din para if ever na maunang umuwi yung jusawa ko, at least 'di ba hindi messy ang bahay na dadatnan niya. Mga bandang 8:30 nakabihis na ako. Super proud ako sa sarili ko ngayon kasi hindi na ako nagpapalit-palit pa ng mga damit. Kumbaga alam ko na talaga yung isusuot ko. And ayan, chinecheck ko lang, tsaka nililista kung ano yung mga kailangan kong gawin today, ano mga dapat kong matutunan, mga dapat kong obserbahan. Mas nakakapag-isip ako ng maayos kapag nandito ako sa studio ko. Hindi ko alam kung pinapaniwala ko lang yung sarili ko o talagang gusto ko lang na nandito ako. Parang ito yung favorite spot ko sa bahay na ito. Syempre, ito yung aking private space. Walang pwedeng pumasok dito nang hindi nagpapaalam sa akin. Charot! At dahil nga gantong oras, gising na gising ang mga followers ko sa Pilipinas, sinasamantala ko na gumawa ng videos, mag-react, mag-reply ng mga comments habang nagre-ready. Multitasking, diba? Syempre, kailangan kumita. Madalas pag nagre-ready ako, video ko, tapos nagchichika-chika ako ganyan, kasi content din yun. Minsan nakakapagod kasi parang wala ka ng ideas or wala kang maisip, pero okay lang naman magpahinga. So ayan, ready na ako pumasok. Virgin lang me today, parang wala pa nga akong ganang mag-lipstick. Buti na lang at hindi ko tinapon yung mga damit ko nung trabaho pa ako sa dealership, kaya ayan, may decente ako mga damit. So ayan, andito na ako sa school. Humirit pa ako ng green tea kanina pagkatapos kong magkape, kaya ayan, ihi ako ng ihi. Siguro mga every 30 minutes. Nakakabuisit din kasi nakabelt pa ako. After 1 hour and 30 minutes, natapos din yung aking school. Sobrang saya ko today, nag-enjoy ako sa araw na ito. Hindi nga lang halata sa mukha ko kasi hindi ako nag-i-smile. Pero, dumiretso ako sa school ni Sab kasi maaga silang lalabas today. Andito na ako sa parking lot. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung itsura ko kapag mag-isa ko or parang nakatulala ako. Parang ang sungit-sungit ko. Dumiretso nga pala kami sa Asian store kasi parang gusto kong magsigang. So, bibili tayo ng mga ingredients kasi pag bibili ako ng gulay, gusto ko real time. Kunyari, magluluto ako tonight. Dapat today ko bibilhin or kahapon. Ay, alam nyo pala, charot-charot talaga ako. Di ba pumunta kami dito para sa sinigang? Pero ang ending, bumili ako ng pangnilaga. Gulay na may konting nilaga pala. Tapos bumili din ako ng ingredients pang dinakdakan kasi yung friend ko ginawan niya ako. Ala, kasarap. Nainggit ako, gusto ko din. And then, pagka-uwi namin ng bahay, gumawa na si Sab ng kanyang assignment. Tapos ako naman nagsalansan na ng mga pinamili. Pag nagluluto pala ako mga bakla, more gulay kaysa karne. Kasi magulay akong tao. Siguro kasi yun yung kinasanayan ko. Pero anyway, ayan, mamaya na ako magluluto, maghahanap buhay muna ako, titingnan ko anong pwede kong gawin today. Tapos ayan, gumawa-gawa lang ako ng mga contents, nag-isip-isip, nagplano ulit. Pagkatapos kong maghanap buhay, ayan, mommy mode na ulit. Hinugasan ko lang itong mga karne kasi ilalagay ko siya sa pressure cooker ng mga 30 minutes para pag uwi namin mamaya ni Sab. Ayan, ready na. Lalagyan ko na lang ng mga kung ano-anong sagpaw, tapos kakain na kami. Mga bandang 3:00, umalis na kami ng bahay kasi si Sab meron siyang guitar and voice lesson. Kita mo naman, nakapantulog na siya agad. Super comfy lang. Okay na naman kahit anong isuot mo dito, wala namang huhusga sa'yo. Kahit nga mag-bathing suit ka. Huwag naman siguro mag-bathing suit sa kalsada. Habang hinihintay ko si Sab, ay nag-emote-emote muna ako, tapos nagbilang-bilang ng mga kotse, nag-isip-isip ng mga blessing sa buhay. Isang oras na kami dito ni Sab, and pag-uwi ko, ayan na si Josawa ko nasa bahay na, nag-aano ng aming, kiss daman nun. Tapos marami na nang magagalit. Charot! May mga nagtatanong pala sa akin kung bakit daw hindi ko pinapakita si Josawa ko sa mga vlogs ko. Ako kasi ang vlogger, mga bakla, hindi siya. Tsaka hindi naman lahat ng tao gusto sa camera. May mga taong private. Kumbaga, yung mukha nila ay nilang kalat-kalat sa social media. Ako okay lang kasi sanay na ako. Tsaka ito yung buhay na ginusto ko. So yun nga, alam ko mga bakla, marami kayong nakikita na mga family vlogs, lalo na yung mga Filipina na nakasawa ng mga foreigner din. Pero yung akin kasi mga bakla, hindi siya yung tipo ng tao na gusto mag-vlog. Kapag binibidyohan ko yan, nagpapaalam pa ako.
ko. Tapos, madalas, ayaw niya talagang sumali. So, ayaw ko naman ipilit. Pagkatapos namin magharutan ng Diyosawa ko, sinamantala ko nang tapusin yung aking school works kasi magpapresent ako bukas. Pasalamat talaga ako kay Lord kasi meron akong Diyosawang super helpful and responsible. Kita mo, super busy ako sa school, diba? Tapos siya naman tinutulungan si Sab sa assignment niya. Kaya naman na niya sagutan mag-isa yung mga homeworks niya. Kaso si Diyosawa ko perfectionist, kaya gusto niyong i-double check. I-check muna bago i-submit. Mukhang good mood yung mag-ama ko ngayon, kaya nilapitan ko sila tapos binulungan ko na, pwede niyo ba akong gawan ng content, please? Siyempre, nung una ayaw muna nila, pero nung nagalit na ako, ayun, pumayag naman sila. Charot! So, ayun lang mga bakla, bye na!